na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peke ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganun? So gusto ko makita, sino ba tulong nasa likod nito, imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Marquez Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yung na-deliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde, bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. The Manila RTC Executive Judge Icasiano Sison looked into / investigated this notarized affidavit of Sergeant Gutesa and basically said that the document was falsified, the signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. Okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, nakapasa siya ng bar, and itong initially, nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina kasi I was not with Sergeant Gutesa, no one was with him, siya lang mag-isa. So kinlear ko muna, sabi ko, siya ba nagpunta talaga dun sa notaryo? So sabi, yes, nagpunta siya. And then immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised, dinala ko na kayong document mismo. Yeah. Nung una lumabas to, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Atty. Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos, sabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma. Attorney Romy Ma. Okay. Pagkatapos, meron nakita ko... Sorry, sir, we just won't show yung pirma. Huwag natin pupakita yung pirma. So, ito na naman din, ito, i-google lang naman nila sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? TIESA contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung dun sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Okay. Ito yung mismo kay, ito naman yung sa TIESA, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na nga, and initially, we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma. So I would think, talagang pinresyon yung abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, eh yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa, ay nagpunta ng Senado. At nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanya salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, they sabi po clarified. ni Prosecutor General Richard Fadulion that basically, parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging problema dito. Yes. In fact, yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes, and also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yung kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peke ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganun? So gusto ko makita, sino ba tulong nasa likod nito, imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Marquez Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yung na-deliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde, bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Dapat ipatawag din nyo to ng Blue Ribbon Committee na totoo ba to? Ano Sino bang nangyari sundalo? to? You mean the security aid? Marami, during the discussion, and in fact, Gutesa mentioned this in his affidavit, there are about 90 of them that are serving as security personnel. On a cycle, no? Parang Parang shifts, rather. yeah, bantay sa mga bahay, and then delivery of money, delivery ng basura. Okay, ang dami po nung I wanted to ask one by one, sir. So, gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na
Hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito. Yes. Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes, ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo ano yun, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulahan nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally Congressman falsified. Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niya pangalan. Well, of course, Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyayari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Pangalawa, as I've said, pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved, kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, sir, every week may nagdi-deliver ng pera. So iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So ang tanong ko sa kanya, saan nanggagaling yung perang yun? At ano yun? Sabi niya, sir, hindi ko po alam. And he only mentioned, at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw nagulat siya, 45 luggages having 48 million each. Ang question ko nga, paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw, di ba? May sa luggage? post-it. Pero sinabi niya mismo, sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So 48 ang million weight? ang weight. Exactly, 1 So then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa madadagdagan luggage. po yung weight, no? Yes. And sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir. Pero yun, pag binababa nila, tinaakyat sa sasakyan, doon lang binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka Yes. you travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23, hindi ho ba? 23 at max, so 25. Tapos halos lagay na natin sa doble yon. Most, kasi kung 48, Yes. 48 kilos plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos versus, mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman doon nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Maraming mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Sarge, bakit yung inaakit yung lahat? Lahat at lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat, pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 na bawasan ng 11, or 46 na bawasan ng 11, iaakit nila yun, tapos ibababa na naman nila. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering and, delivering money. Accepting money is being done. So, yung dalawang tao, yung Teksay at saka yung Estrada, very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Kung sinong contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. You want this investigated because you feel either Zaldico or former Congressman Zaldico and or Congressman Martin Romualdez are behind this issue of saying that hindi ito yung pirma ni Attorney Espera. However, sir, in the ruling or the decision of the judge Icasiano Sison, meron din pong gusto siya na nakasulat ito. The order is that this is now being referred to the DOJ for further investigation. So gusto po ni Judge, si Manila RTC Executive Judge, DOJ, imbestigahan niyo ito. I quote, for further investigation and filing of appropriate charges against 1. Sergeant Gutesa. Number 2, and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Sison. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only notarize to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya Pero- talaga nagpunta mag-isa? Yes. And Yes. exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong may picture, pinakunan ko eh. Isa dito Senator Marcoleta, yung pinakita niya, nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung imbestigahan. Sino kayo yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 90 na katao na sundalo na pwede magbigay sa'yo ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate.
So it's not ano, so why would he fake it? What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema din yung credibility mo Yeah. sa yung sinumpaang salaysay. I hope we have that part of, binalikan ko po kasi yung naging salaysay, hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa to prove that Sergeant Gutesa said siya talaga yung, well, it was his signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it. Kita, narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. I wanted to, gusto ko sana balikan. Kasi Yeah. talagang sinabi niya, pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public, siya ang nagpa-notaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pag-notaryo? Talaga bang naging pa yung siya? normal. Kanino? Okay. Yung sino yung taon doon, I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal, pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay, di ba papanotaryo natin? Hindi naman natin alam na doon eh. Di ba kung minsan nga, hindi mo na nga pumupunta sa notaryo, pinapadala mo na lang doon, ipapanotarize mo. Pumunta ka sa Manila, ang daming notaryo, hindi ko alam kung sino abogado Sa doon. ilalim nga daw ng tulay. Sa ilalim ng tulay, marami. So, ang point ko, hindi ko makita yung ano nila na angulo nila about the notary, but gusto ko yun imbestigahan. Kasi for me, okay, Pinky, just Well, to go there back. is point. There is really basis to look into this because if the judge, the judge was saying that it's not, hindi niya signature yon, then somebody else, number one, sir, somebody Pressure. signed on behalf of the judge. Or the lawyer. Sorry, the lawyer. Or many other things that tama nga sabi mo, minsan sabi mo yung sekretarya yung Yes. pumipirma, hindi ho ba? Maraming scenarios dito Yeah. na dapat tingnan. Yes. Dahil gaya ng sabi mo nga, minsan magbebenta ka ng kotse, ay hindi naman ikaw talaga ang pumupunta. But for something as important as this, mahirap po kasing iasa ito sa iba. Why didn't you join him? Bakit ho hindi kayo sumama sa kanya? And number two, bakit kay Attorney Espera po siya, Pechi Espera nagpunta? Well, number one, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, nung sinabi niya ako na magpapanotaryo, no? So I said, sige, may meeting ako, mauna na ako sa inyo. And then, so I left. Senator Marcoleta left before I did. Pero siguro, difference of 5 minutes. Pagkatapos, nagpunta nga siya doon sa ano na yun, notary na yun. Dahil siguro, 24/7. Anytime eh. 24 hours eh. Yeah, Pwede but sir, magpanotaryo. nag-usap po kayo after lunch, hindi ho ba? More or less, natapos kayo 3 or 4 p.m., hindi ho ba? No. Natapos kami na very late na, siguro mga 5:30, kasi I had a meeting at 6. So nauna ako. Pagkatapos ng umaga, nagpunta na siya sa Senado. Right. Wala na ako noon. So, in the whole time, hindi yung ginaid mo siya, may kasama siyang lawyer. Kaya ako din natutuwa. Who is his lawyer? Kami lang nag-ayos. Well, Marcoleta was there. Well, Sino ho ang eventually. nagbuo ng kanyang affidavit? Tinulungan ko siya din. Di ba? Like, yung kwento niya, step by step, inano namin. Ganun lang naman. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya dyan. Hindi naman legal form yan eh. Talaga salaysay. Kung ano yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda, and then we presented it. Nung si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinasabi niya, parang mali yung Tagalog dito ah. So, o nga. No? Kasi because si Sergeant Gutesa is Cebuano. So, inayos lang namin. But it still doesn't answer the question, sir. Kung natapos po kayo ng mga 5:30 to 6, sabi mo nga 24 hours yon. How did he find out about this particular notary public, which I believe isn't really very near the Senate or the Chinese restaurant na kung saan po kayo nakita? Malapit naman. ba? Yeah. Tsaka doon kami sa mismong lugar na yun eh. I mean, within that area, di ba? Cannot be Quezon City, cannot be anywhere else. So talagang doon nagkaroon ng Who pointed him to go there? Who directed him to go there, sir? Google. Makikita mo, pag chinek mo yung kanyang notary services, 24/7, siya. Who discovered it on his behalf? Kayo po? Yes. So nandun po kayo, chinek mo, ano May ba mga, ang... okay, to be honest, may mga kasama kasi ko doon, I cannot reveal their names. Kasi mga inosente naman itong mga to. Hindi, wala itong kaalam-alam. Kasama ko lang nagkataon. So doon, nakita sa Google. Ginugol lang nila. Nila, yung mga kasama mo? With Gutesa. With Gutesa. That's why when you were talking about Attorney Espera, ang sabi mo, taga BJMP siya. BJMP siya. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, actually, to be honest, Pinky, it was a take-off from our discussion. So,
chinek ko kagad, sabi ko, sino kaya itong notary? Na-check ko, Attorney Espera, at siya pala ay pumasa sa BGMP. Nagtatrabaho siya, siguro habang nag-aaral siya ng abogasya. So 2021, pumasa siya Habang ng bar. nagtatrabaho, you mean? Nag-aaral siya ng Yes. abogasya, okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then eventually nga, napasok siya dito sa law office na to na mayroong notarial service. Kaya nga, ayoko rin naman siyang gipitin na para bang, bakit nyo sinasabing hindi totoo yan? Kasi feeling ko may pressure sa kanya. Diba? The BJMP is under the ILG, at baka naman pinressure itong taong to. At saka, baka naman din simple yung tanong, pirma po ba to? Eh kung sekretary lang nila yon or taon lang sa law office, eh baka naman talagang hindi niya pirma yon. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi dapat si Gutesa at hindi kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi mo nga, Sure. welcome. Hindi, Welcome ako, this. alam mo sa akin, okay lang eh. Di ba? I'm a political figure, I can handle it. Kaya ko silang labanan. Etong taong tong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumite. Yung DPWH officials, billion-billion kumita. Yung mga contractors, billion-billion kumita. Ito, sundalo nagsilbi sa bansa, nag-retire, nagtrabaho sa Dalisako, nakita ng oportunidad, nagtrabaho kay Saltico. Ngayon ang nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, yung grupo nila, ito pala yung mga perang binubuhat natin. Ito pala napupunta yung sinasabing ghost projects, flood control. Yung isang kasama niya binaha eh. Alam ko yun dahil kinuwento niya yun sa akin a week before na meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, itong taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Nagsasalita dahil, di ba kung buhay nga kaya nilang ibigay eh. Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? One quick follow-up on that. Nung lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very, Okay, easy I want to be describe. I want to be fair to Speaker Martin, diba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. 3,000, I don't know, gano'ng kalaki ba itong studio nyo? Gano'ng kalaki itong property? Okay. Diba? It's maliit eh. Itong So you're pinag-usapan natin. saying, if a portion is under construction, hindi makikita. Is that what you're saying, sir? Well, pwede mo makita, pero ang laki ng lugar eh. Di ba? Para siyang, again, 3,000 hectares, malaki yung pasukan. Alam na lahat ng congressman yon. Alam na lahat ng mga tao na punta na doon sa bahay na yon. So, I want him to defend himself kung ano ba tong katotohanan nito. Pero wala naman ako nakikitang bias at wala naman ako nakikitang rason para kay Sergeant Gutesa na magsinungaling na nagde-deliver sila doon sa bahay na yon. Alright, where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. So, nandun, nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So, next na chinek ko, kamusta na siya? Sana siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman, bigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino po tinawagan niyo? Si Gutesa? Yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinagagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes. He has been there. He has been and there. then now somebody had actually told you somebody from the media that he was ambushed. Yes. And then now you're saying that yung contact niyo po sinabi na may umaaligid sa kanya sa Yes. Marines? Yes, Sa somewhere down compound ng Marines? Yeah. Di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may So, hindi ko alam. They have to verify that. The Philippine Marines would have to verify that. Pero maganda naman kasi, kaya kung nagustuhan, sabi kagad, nasa kote ng Marines, nahuli nila kagad.
So sabi ko, May okay. umaaligid sa kanya. May umaligid sa kanya. I do not know kung sino yung tao. I do not know kung... Definitely, hindi Marines yun, no? Kasi kilala naman nila lahat ng mga kasama nila. And kung ano yung intent, hindi ko rin alam. Would it be fair or right to say that the Marines is behind Sergeant Gutesa and his testimony, sir? No, definitely not. If at all, kasi yung iba sinasabi, oh baka nakuha na si Gutesa ng mga taong ayaw siya magsalita, oh baka, sabi ko, I doubt eh. Kasi ang feeling ko sa Marines, which is kahit sinong sundalo tanungin mo, from the Navy, from the Army, may sense of brotherhood sila eh. You know, na parang protect the brother, protect the Marines. So even yung Army, hindi naman nakakadirekta eh. Kahit na sinong sangay ng gobyerno, hindi naman direkta talaga. So ang alam ko is pinoprotect lang nila, ayaw nilang ma-politicize, ayaw nilang lapitan ng kung sino-sino, and they are making sure that he's protected. But any invitation, because ang pangalawang tanong sa akin, ba't hindi siya umattend? Because he was never invited. Okay. Never. And but according to Senator Ping Lacson, once he is again appointed as Blue Ribbon Committee Chairman, he will call on Sergeant Gutesa. And in fact, dahil hindi daw siya found sa address that is stated in his affidavit, he will ask for help from you Yes. or even Senator Marcoleta. Has Senator Ping Lacson reached out to you, sir? Not yet. Even si Secretary Ombudsman Boying Rimulya also mentioned that. But ako naman, I would think it would be easier that they send the invitation to the Marine Commandant for him to attend. I am 1,000% that Sergeant Gutesa will attend. And he's there. And he's there. He's So, there. Congressman, kayo po nagpakilala sa kanya, kay Senator Marcoleta, hindi ho ba? When you told me before, when I guessed you, sabi mo, because a friend reached Yes, out to you yes. on behalf of Sergeant Yes. Gutesa. Why do you not have a direct line to him now? Okay, Pinky, I think si Sergeant Gutesa medyo unique soldier. Kasi bukod sa Marines siya na fight. Alam mo naman yung mga Marines. He was really with Intel. Intelligence yung kanyang operations. I'm not sure about these operations, pero alam mo naman pagka Marine Intel, medyo malalim din talaga. So I think, kahit papano, anticipated niya lahat ng to. Anticipated So na ayaw yung niya may mangyari. direct contact ka sa kanya? Ayaw niya may direct contact. I have his number, pero wala. Hindi ko naman siya nakakausap. I don't think it's working anymore. That number, is it still working? Talaga? Hindi ko Oh, alam, I don't know. sir. I haven't called him, pero may line talaga ako sa kanya. Prior, So when was the last time you spoke to him? okay, just today, after that incident, I told you na pinaikutan siya. Wala na, no contact. As of today. Tama 3-4 ba? days ago, yes. Totally no contact. Even the family. Pero dati nakakontakt niyo siya, again, just to be clear, through a conduit, hindi po diretso kay Hindi Sergeant diretso, hindi Gutesa. diretso. Ngayon, kahit po yung middleman ninyo, hindi niyo na po nakakausap. Yes. Oh, just to add, kunyari Marine lang. ho ba siya, si middleman? Hindi. Well, yung kasama niyang nagre-relay ng information, Correct. Marine. Okay. So medyo dalawang layers pa kami just to contact each other. Nung unang nagpunta siya ng DOJ, ang akala ko kasi kailangan niya ng lawyer. Kasi tinanong ko kagad si Senator Marcoleta, bakit wala siya doon sa DOJ? Ang sagot ni Senator Marcoleta, ang nangyari ata was, si Secretary Boying at saka si Gutesa nag-usap. Sabi ng Secretary Boying, pumunta ka bukas para doon sa witness protection program. So, sabi ko, ganun pala yung nangyari. So, I was preparing for him na may lawyer na talaga. But you know, the message I got, huwag kang maglala, the Marines will protect him. Not only for security, even doon sa legal niya, they will help him, they will assist him. So, you are sure that once invited by the Senate Blue Ribbon Committee, he will again show up? Yes. Kung kailangan man siya sa ICI, kung kailangan man siya sa DOJ, and of course, dun sa Blue Ribbon Committee. Sakaling kayo po patawag ng Blue Ribbon, would you also be Oh willing yes, to go? definitely. Definitely. Ako lang naman, Pinky, ang request ko lang naman kay Senator Ping, kung maaari sana, unahin namin to sila Teksay, sila Paul Estrada, at saka itong mga 90 other personnel na involved. Itong notaryo, okay naman habulin din natin, di ba? Important din talaga to. Ang worry ko lang kasi, yung pera nawawala na Kung sino man nakakuha ng mga pera nagnakaw sa gobyerno, baka nakakatakas na. Di ba? Habang tumatagal yung issue, of course, we're building evidence. Pero sana, and I'm hoping na magkaroon talaga ng emergency powers, ma-stop muna lahat to. Walang lalabas na pera mula dito sa mga taong pinag-isipan at tinitingnan na maaaring may problema at involved sa nakawan ng pondo ng gobyerno. Former Congressman Mike Defensor, sir, thank you so much for your time.